Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Yan, exercise tayo agad. Para basic ito eh. Alam naman na natin, no, pag sinabi mong shape, type natin. Try ko nga, i-type natin sa ating comment section sa Zoom, tsaka sa comment ng live stream. Sa number 1 shape, alin dito ang tinutukoy niya ay shape from A, B, C, D, E, F, G. Halimbawa, 1G. Shape, ganon. 1G. Pwede, type nyo kung ano yung partner niya. Sa number 2, space. Saan kaya dyan ang space? 2, ano ba? 2B, 2D. Doon tayo sa number 1. Sagutin natin yung 1. Shape. Ito, shape. Sagutin ko yung 1. Ako nasasagot ng 1, kayo sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shape. Siyempre ito may shape ito, no? Ito rin may shape pero iisang shape. Halos lahat naman may shape. Ito, line naman yan. Hindi naman yan shape. Yung letter G, shape din yan pero 3D shape. But to make it more specific lang, sa pinakasimpleng paraan ng salitang shape, siyempre dito tayo sa letter B. Ayan. 1B. Very good. Pastora Celeste at saka Sir L. Sa number 2, saan tayo? Sa number 2 na tayo. Space. Saan ang spacing? Saan kaya dito yung may spacing? Spacing na hiwa-hiwalay, spacing na dikit-dikit. Actually, may spacing din dito. Ito may spacing din sila, 'di ba? Tama yung mga spacing din nito sa letter G. Pero more on ang tinutukoy ng spacing natin sa number 2 is ito ang walang kapartner sa spacing. Ayan, letter E. Kasi yung spacing niya dikit-dikit. Okay? At pantay-pantay yung spacing niya. Value, ano kaya yung pag sinabi mong value? Yung value naman ay mula parang lumiliwanag siya at dumidilim. Ang ibang term sa value ay tone. Value or tone. Number 3, saan natin ipapare si number 3? 3C? 3C kaya? 3F, sabi ni Sir Marvin. Tama po si Sister Mirna at saka si Sir may nakita ko dito kanina eh. Marlon, si Sir Marlon. Yan, Sir Jervis at saka Sir Mervin. Yan, 3F, tama. Kaya minsan sa TV natin may nakalagay doon tone. Okay, or value. So itong value, another term is tone. Texture. Yan, saan ba dito yung ang texture niya ay malambot o kaya matigas? Dito tayo sa number 4. 4A, 4C, 4D, 4G. Saan tayo?
Number 4 na tayo. Sabay-sabay ay lumalago tayo. 4C, 4D, sabi ni Sister Teresa, 4C. Brother June, Brother Jervis, 4D. Sister Bernalyn, 4D. Yan, majority 4D, pati si Pastora Celeste 4D, tama. Straight tayo, 4D. Kasi ang texture niya ay malalaman mo na hard o kaya rough. Okay. Number 5, color. Obvious naman, no? Alin dyan yung may color? Di yung color wheel, letter G, di ba? Letter G, color wheel, ito. So, 5 ano? 5A, 5C, 5G. Tatlo na lang pagpipilian natin. Type natin ng tamang sagot. Pag may nakuha ng tamang sagot, tsaka ako guguhitan. Yan, alam naman na. Sister Bernalyn, Brother Marlon, Jervis, Franco, Brother Allen, Marvin, Mervin. O yan, lahat sila. Number 5, letter C. Very good. Clap, clap. And number 6 at 7. O, unahan na kayo. Number 6, form. Saan dyan ang may form? Ano yung form? May forma na siya. Hindi lang basta triangle. Humugis na. Okay, tama. Yung form natin ay 6A o 6G. Siyempre, obviously, 6G. And obviously, number 7, wala namang iba. Lahat sila may line. Kaya number 7, A hanggang G. Pero dahil meron lang isa dito, A na. A na natin lagay. Pero lahat naman yan may line. Ayan. Very good. Clap, clap to all. Congrats. Thank you sa inyong engagement. So yan. Sa line tayo. Pag-usapan natin si line. First element ng design is the line. So line is the path of a point moving through space. So there are many types of line and they can create emotion and depth. So, may emotion, may depth din o lalim. A line is an identifiable path created by a point moving in space. From one point, basta gumalaw yan sa space o to the point B, from point A to point B, kahit anong klaseng move, yun yung line. And it is one-dimensional and can vary in width. One-dimensional lang siya. Vary in width, direction, and length. So, lines often define the edges of a form. Lines can be horizontal, vertical, diagonal, straight, or curved, thick, or thin. So, yun yung mga characteristics ng line. So, meron tayong line sa digital art. Pag nag-uusapan natin doon, it is in digital art, it can be manipulated easily. Yung thickness, yung curvature, or yung texture niya, kung matigas ba yan, malambot, tulad nito, springy, di ba? Tignan, parang spring. So, to serve multi-purposes, whether creating structure, flow, or emphasis, using digital medium. So, sa digital medium, yun po yung natin. Yan, parang may nagsasalita. Mute muna tayo lahat. Okay. So, ito yung mga example ng line. Types of line natin. Tulad ng sinabi kanina. Merong straight. Straight yan. May curve. So, pwedeng thick, thin, small, and long or large. Then, diagonal. May jagged. Yung jagged ay parang may elbow siya or paragent siyang parang laser, ganon. Or bouncing straight na zigzag pero iba-ibang size. May wavy, ayan, meron ding zigzag, may scallop, dotted, dash, yung putol-putol, dash line. Sikat na sikat tong salitang dash line na yan doon sa may dash line ng China nang aangkin ng ng Pilipinas. And meron din tayong spiral, ayan, parang bagyo. So, dito pa lang sa mga form ng lines, may imagine ka na, di ba? So, yan yung isang element ng design. Lines that are physically drawn or painted on a surface. So, they have a defined presence and can be seen directly. For example, the contour line in a drawing
or yung mga border shape. Pwede nating makita yung line niya. Kaya pag nag-drawing tayo or any rendering, in graphic man yan or in visual sa fine artist or yung traditional drawing, ay nag-start talaga tayo sa line. So, may mga iba't ibang klaseng line, pero dalawa yung pinaka-major sa pagkakahati ng line. Yung tinatawag na actual line at saka yung implied lines. So, ano yung actual line? Lines that are physically drawn or painted on a surface, they have a defined presence and can be seen directly. Kaya kapag nagda-drafting tayo or drafting, yung mga contour, yung umpisa pa lang, 'di ba? Kahit sa face, meron yung magda-draw ka ng bilog and then cross. So, yun ang tawag doon ay actual lines. So, the contour lines in a drawing or borders of shape, yun yung actual lines. Meron din tayong tinatawag na implied lines. Implied lines, these are the lines that are not physically drawn but are suggested by the arrangement of elements within a composition. So, the viewer's eye perceive these lines based on the alignment or proximity of object. Kung yung alignment niya, ayan, mapapansin natin na bumaba, tumaas. So, parang equalizer, pwede rin mo ring sabihin ng mga books yan na naka-arrange. So, implied lines sila, no? Ito, pwedeng mga sabihin mo, mga langgam, or ito, mga top view ng, ng poste na walang cross. So, example niyan, series of dots that guide the viewer's eye along a path or the way a figure's gaze direct attention in a painting. So, doon natin mapaglalaan yung mga lalapit-lalaki. Ang tawag doon mga implied lines. So, ito, example natin, no? Itong mga dotted, itong mga lines lang naman yung mga numbers. 'di ba? Lines. Pero, implied lines siya kasi meron na siyang character. Maintindihan mo na kung ano yan. So, ito rin, habang makapal, tapos paliit na panipis, maintindihan na natin agad siya. Implied lines po ang tawag dyan. So, ito, i-recognize natin. Ano tong letter A? I-type natin ang sagot. Implied line ba to or actual line? And then, isagot na rin natin yung letter B. Implied line ba or actual line yung letter B? So, ang lagay natin, A, tapos IL or AL. Then yung letter B, IL means implied line or AL, actual line. So, i-type natin letter A, IL or AL, letter B, IL or AL. So, mag-comment po tayo sa mga nasa Zoom at saka nasa live stream. Pwede po tayo mag-comment para makita natin yung ating mga sagot kung natutunan natin. So, sabi po ni Sir Jervis, yung letter A natin ay implied line or IL. And yung letter B, actual line or AL. Ganon din si Sister Bernaline at Brother June, yung letter B ay actual line. So tama po kayo. Sa live stream natin na Sister Celeste, tama po. Sister Perla, tama po kayo, IL. So ang letter A natin, implied. Kasi yun yung parang nakikita na natin na may implication nung line. And yung actual line, ginuhitan kasi, kaya obviously, ito yung actual line niya. Bagamat pag nakita ka ng bato, para mai-drawing mo siya, gagawa ka muna ng actual line, and then tsaka mo siya kokoloran, and digitally, pwede mo nang burahin ngayon yung first lay mo. May mga lay kasi yan kapag sa digital. Parang mga pages siya na pwede mong tanggalin. So, yan. So, dito naman tayo. Ano to? Anong tawag dito? 'Di ba line yan? Ang daling i-drawing kasi line-line lang siya. So, actual line or implied line ito? Itong nakikita natin sa picture ng mga poste. So, sagot tayo, A or B? Sabi ni Sir Jervis, A. Sabi ni Sister Bernaline, B. B. Sabi naman ni Sister Perla.
Implied or actual? Ang sagot ay implied. Kasi ano yan eh, object na siya. Di ba? Bagamat line siya, nakabuo na siya agad ng object. So, implied na agad. May implication yung line. Maiintindihan natin na mula malaki, papaliit. O, di ba? Tulad nito, yung nakalagay dito sa itong poste, malaki papaliit. Nasa implied line siya. Kaya ang sagot, letter B. Palapakan na natin. Virtual clap sa mga nagwagi o may tamang sagot. So, clear na yan ha. Applied at saka implied. So, marami pang mga tinatawag na lines at according to mood naman ngayon. Number 4, mood lines. Na kapag gumuhit ka, mararamdaman mo na yung mood niya. Kaya minsan, yung mga psychologist, para maintindihan nila yung isang bata kung ano yung pinagdaraanan niya, kumukuha siya ng papel at saka ballpen, then pagdodrawingin sila. Yan, inom lang po ako saglit. Para malaman kung ano yung mood or nararamdaman niya sa saloobin niya. So, ito yung mga moods natin. Marami pang moods dito, no? Pero ito lang muna ang isi-share ko. And then, assignment nyo, yung another mood, gagawa kayo mamaya ng assignment. Pag nakita tayo ng ganyan, parang kidlat, active mood. Pag mga ganito na, straight lang, passive mood. Kasi parang wala siyang, parang, halimbawa, kung river yan, passive siya. Tahimik, ganun, di ba? Then, kapag nakita naman tayo ng ganito, structural yung kanyang mood. Or pwedeng solid, o kaya strong, di ba? Parang bridge. So, ganyan. Pag ganito naman, parang alambre, non-structural o fluid o kaya soft. And stable kapag ang curve niya ay convex. Then kapag palubog naman, pagka concave, unstable ang tawag sa mood. Meron ding stable na pag ang line niya ay pag ganito, parallel, 90 degrees to yung yan, tawag dito. Parang pa 90 degrees siya, dalawang 90 degrees na magkatalikod. Stable. Unstable naman pagka ganito. Kasi parang halimbawa, kung ito ay daanan, nakita mo poste yan, unstable siya, parang matutumba na. At madali mong maintindihan yung mood niya na shaky, 'di ba? Shaky siya. So, ito naman medyo makapal, parang nararamdaman mo na bold. 'Yun nga. Kaya bold ang tawag natin kapag may letter na manipis, das pag kinlik mo yung letter B, ang ibig sabihin ay bold, bigla siyang kakapal. So, positive siya yung kanyang mood. Bold and very forceful. Then, tenuous, ito kapag ganyan. So, uncertain or wavering. Parang yung mga wire o kaya mga kuryente, ganyan, na nagpang-abot. So, vertical, noble, dramatic, inspirational, aspiring, kasi pataas. May pataas siya. And then yung horizontal naman, earthly, it means calm, mundane, satisfied. So, yun yung mga mood. At marami pa yan. Ilan lang yan. Ito lang yung tinalakay natin, 369. So, marami pa na nandito. No, meron pang 9, 1827. So, ito silang lahat. So, primitive, effusive, flamboyant, refined, jagged, curvilinear, rough, smooth, decreasing, increasing, di ba? Madali na natin matandaan, increasing, decreasing. Dynamic, static, motion, meandering, erratic, logical, flowing or rolling, formal or priestly, imperious, dogmatic, pag nakatapat sa isa, rising and falling, indecisive, progressive, digressive, rise and fall,
indirect, plodding, concentrating or assembling, dispersing or fleeing, 'di ba? Maintindihan natin at umalis sila, 'di ba? Broken, interrupted, then direct and sure, opposing, connecting or crossing, parallel, excited or nervous, opposing with fraction, diverging or dividing, at saka ito, growing and developing. O, di ba? Maintindihan yung developing siya kasi nagsanga, buhay siya, ganun. So, ayan. Yan yung mga moods ng line. Ngayon, ang assignment natin, draw with anything at least 10 mood. Gagamit kayo ng moods na yon, itong mga mood na ito. Ibibigay ko sa inyo itong PowerPoint ko at saka Canva link. Okay? Pati yung may bibigay akong Canva link kung saan kayo magdodraw. At lalagyan nyo ng pangalan yung page ng Canva link na yun and then mag-a-add na lang kayo ng bagong page. Or sa mga officially enrolled, siguro ang gagawin ko, lalagyan ko na ng mga pangalan and then doon kayo magdodraw. Tuturuan ko rin kayo kung paano magdraw sa Canva mamaya. So, ayan. 10 o'clock na. Wala pa. So, ang dami pa nito. So, halimbawa, ito, mood lines. So, ayan. Drawing ko, pangit, no? Kasi, minaus ko lang to kanina. Basta gumuhit lang ako. So, gagamitin nyo, i-execute nyo yung lahat ng ito. Pili kayo dyan. Mga kahit 10. And then, indicate mo yung mood side, or yung mood niya, kung anong mga moods yon sa tabi ng drawing nyo. So, magsusulat kayo ng 10 mood and then may drawing dito sa kabila. Pwede nyong lagyan ng arrow, pwedeng wala. Kasi maintindihan naman na natin kung alin doon yun. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon ng line. Sa tahanan man o saan ka man, naroroon tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan.
pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.